again po, welcome sa lahat. Pakilala muna ako, I'm SMD Hazel Bernardo. Naka-base po ko ngayon dito sa Cabuyao, Laguna. So, konting background lang po. Nag-start ako dito at the age of 18. And now po, I'm 23, turning 24 this year. Happy New Year po sa lahat. So, let's talk about po yung about sa IMG. Mostly, yung mga nandito po ay nakapag-inquire sa Facebook about stock market, di ba? Yung iba naman, nakikita nila kung paano ba i-manage yung pera, gusto nilang matutunan yon, especially sa pagsisimula ng taon. So ngayon po, yung IMG, International Marketing Group, meron tayong mission na makapag-educate by 2030 na magkaroon tayo ng 30 million financially educated na family. So family po. And congratulations po especially sa mga first-timers na nandito. Kabilang na po tayo sa almost 17 million na. Yan, based sa tracker po natin, sa IMG may tracker tayo na lahat ng mga na-educate natin. And kung napansin nyo din po sa screen, in terms sa legality, I think sila lang naman po, 'di ba? Kung kayo po yung mga artista na to, papayag po ba kayo na i-front kayo ng isang company if hindi nyo pa naaaral, if hindi nyo pa nakikita kung gaano katatag? Tama po. So lahat tayo hindi papayag if hindi pa natin nakikita or naaaral yung legality. Pero sila, kahit sila Senator Raffy Tulfo, sila Miss Corina Sanchez, 'di ba? At iba pa po, talagang nagtiwala dahil meron din po tayong libro. Okay, so kung napansin nyo po, hawak nila yung book natin. Lahat ng tinuturo natin ay may source, which is yung book na naipublish po natin. So, pwede nyo din pong i-check yung QR code ko, yan, para makita nyo yung iba't ibang websites ng IMG. Okay, so let's start po. Ano nga po ba yung IMG? Ang dami nating naririnig sa internet, sa kapitbahay, di ba? Minsan naririnig natin, IMG, International Marketing Group. Ano po ba yon? Investment po ba yon? Networking ba yon? Insurance ba yon? So, para sa lahat po, no, para clear, hindi po tayo investment company. Okay? Sa lahat ng nag-i-inquire po sa Facebook. Hindi din po tayo networking at hindi din tayo insurance company. So, ano po ang IMG kung hindi tayo yan? Tayo po ay financial services company. Okay? Ulitin ko lang po. Tatlong words lang, financial services company. Meaning, nagbibigay po tayo ng serbisyo, 'di ba? Ng service. Ano po yung service natin? Nagtuturo po tayo ng usaping o patungkol sa usaping pinansyal. Okay, so ano po ba yung madalas problema ng isang tao or ng isang Pilipino? Lalo ngayon, naubos na nung December. Di ba, mostly sa atin ang problema natin is financial or pera. Kaya po nandito yung IMG, sinusolusyonan po natin yung number one problem which is yung pera or kaperahan. And lahat po ng problema, nasusolusyonan po yan through education or learnings. Kaya po tayo nagbibigay ng knowledge or information. Ngayon, isa po sa kailangan nating matutunan, okay, itong tinatawag po natin na dalawang panahon sa buhay ng isang tao. Kaya ulitin ko lang po, two season of life. So lalo po ngayon, 'di ba, hindi natin namamalayan. Pagkamulat mo, tapos na ulit yung 2026, 'di ba? Yung 2025, sobrang bilis lang din. So ano po yung kailangan natin ma-realize, kailangan natin ma-analyze, 'di ba? Bago dumating yung next year or yung mga susunod na taon pa, dapat aware tayo dito sa tinatawag na two season of life. Okay, so pakinggan natin mabuti, dalawa lang yan. Una, yung tinatawag na productive. Pangalawa is yung non-productive years. Okay? So sa buhay pala natin, ito lang yung mangyayari. Productive ka, pangalawa, magiging non-productive ka. Okay? So ano po yung non-productive? Ibig sabihin po nito ay ng productive, number one, ibig sabihin po, kaya mo pang magtrabaho. May pumapasok pa na income sa'yo. Malakas ka pa. Yun po yung number one, which is productive. Sa productive years, dalawa lang po yung tatandaan din natin. Dalawang P. Ito. Unang P is produce. Okay? So, during the time na malakas ka pa, sino po ba dito yung working?
or may business, pwede bang pa-type or me? Yan, kung ikaw po yun, working or may business. So meaning, andito pa tayo sa productive years na nakakapag-produce. Ang malaking tanong, sa lahat po ng nag-type ng working sila, sa lahat po ng nag-type na kaya pa, malakas pa, ang malaking tanong po, nakakapag-prepare na ba tayo? Nakakapag-ipon na ba tayo paunti-unti? Kasi madalas, during productive years, ang dami po sa atin trabaho ng trabaho, pero pagkakatapos po ng mga holidays, pagkakatapos ng mga celebration, ubos na ulit yung ipon. Wala na ulit yung na-prepare. Diba? Hindi natin namamalayan, paunti-unti, tumatanda tayo, diba? Nagkakaedad tayo, pero wala pa rin tayo nasisimulang ipon. Magkakaipon, mauubos, diba? Makakaipon, mauubos na naman, magagastos. So ang tanong, paano po pag dumating ka na sa tinatawag nating non-productive years? O yung time na hindi mo na kayang magtrabaho. So dito kasi tandaan po natin, pagdating mo ng pangalawang panahon ng buhay mo, eto na po yung time na highly dependent ka na sa naipon mo nung time na malakas ka pa. Okay, ulitin ko po, during non-productive, ito na po yung time na highly dependent ka na sa kung ano yung naipon mo or na-prepare mo nung time na malakas ka pa. Tama po? Kaya lang, ang tanong, sabi nga kanina, may naipon ba tayo? May na-prepare ba tayo? Kasi during productive years, number one, hindi mo na kayang magtrabaho. Gustuhin man ng katawan mo, pero yung isip mo, gustuhin man ng isip mo, pero yung katawan mo, suko na. Di na kaya. Pangalawa, wala ka ng income, di ba? Kahit anong gawin natin, wala nang tatanggap na company sa atin. Pero ito po yung pinakamalaking problema. Marami sa atin, kahit po nasa non-productive na, lahat po tayo, ang gastusin, hindi tumitigil. Agree po ba kayo doon? Lahat po yan, hindi naman titigil porket wala ka ng trabaho, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka nakakain. Porket wala ka ng trabaho, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakasakit. 'Di ba? Ang tanong, kanino ka aasa? Okay, medyo masakit po 'yon pakinggan, pero ayun yung reality, 'di ba? Sino po yung aasahan natin o kaninong income yung uubusin po natin during that time? And common na nangyayari po sa Pilipino, based sa research, more than 87% ng mga senior citizens wala talagang sapat na retirement savings. Kanino po aasa at the end of the day? Yan, dyan na nag-start yung aasa sa mga anak, 'di ba? Aasa sa pension, imbis na yung mga anak nakafocus na lang sana sa future nila and sa family nila, walang choice, 'di ba? Diyan na nag-start yung tinatawag na sandwich generation. Ikaw, may magulang ka pang sinusuportahan, ikaw, may anak ka pang pinag-aaral, nasa sandwich ka, naiipit ka tuloy ngayon. Kasi hindi sila nakapag-prepare eh. Okay, yun po yung common na nangyayari. Kaya po sa atin, 'di ba? Talagang hirap na hirap makapag-prepare. Hopefully malinaw po sa atin. Ulitin natin, number one, ang goal ng IMG, bakit tayo nagtuturo, matulungan po kayo na makapag-prepare, makapag-ipon talaga. At pangalawa, matulungan po tayo na huwag mapabilang dun sa more than 87% na ang tagal-tagal nagtrabaho pero walang ipon. At lastly, syempre, ang goal natin, matulungan tayo na wag naman tayong maging pabigat sa mga next generation, di ba? Wag tayong maging pabigat, lalong-lalo na sa mga anak po natin. Make sure na pagdating natin ng non-productive, meron talaga tayong na-prepare. May nahanda tayo. Diba? Wala tayong pagsisisihan. Okay? Kasi nakapaghanda tayo habang maaga pa. Okay? So, isa po sa concept, no, bakit po ba hirap na hirap tayo na makapag-ipon? Kahit meron naman tayong sweldo, diba? May income naman tayo. Bakit po karamihan sa mga Pilipino wala talagang sapat na retirement savings o kaya savings program? So, check natin. Marami kasing nagsasabi na, Ma'am Hazel, kaya hindi ako makaipon kasi may pinag-aaral pa ako. 'Di ba? Common po 'yun na mga sinasabi, mga sagot. Yung iba naman, ang liit ng sweldo kaya hindi makaipon. Alam niyo po ba na hindi po 'yun yung reason bakit hindi makaipon ng isang Pilipino?
Tingnan po natin tong financial concept which is yung tinatawag na financial statement. Okay, so financial statement, ibig sabihin po nito, minomonitor po natin yung cash flow natin, yung pumapasok at lumalabas sa atin. So papatunayan ko po sa inyo na kahit may pinag-aaral kayo, kahit po maliit lang yung sweldo nyo, kung magkakaroon tayo ng financial statement, mamomonitor or magkakaroon talaga tayo ng ipon. Okay? So, lalong-lalo na sa mga parents po na nandito, kailangan matutunan natin tong financial statement. Bigyan ko po kayo ng example. Yan. Halimbawa po si Sir Vince. Okay, Sir Vince. Yan, siya yung bida ngayon. Si Sir Vince is nagtatrabaho. Sabi natin, self-employed siya. Okay? So, example, siya ay nakaka-receive ng 15,000 income every month. Okay? So, sabihin natin, average na po ito, di ba, sa mga Pilipino. So, ngayon, si Sir Vince, syempre, pagka-receive ng income niya, pagka-receive ng sweldo niya, i-check niya yung mga expenses, yung mga gastusin. Uunahin niya yon. So, titingnan niya yung mga daily needs, di ba? Babayaran niya yung mga bills, yung mga amortizations, yung iba, pang support sa parents, kung meron pa, yung iba naman mga other expenses. Tama po? Yun yung common na nangyayari kapag ka nakareceive ng income, common ay yung pinagkakagastusan. Diba? Halos lahat po sa atin ganun. Okay? Agree po ba? Halos lahat sa atin ganun yung nangyayari. Yung iba nga, meron pang mga bisyo, di ba? May another expenses pa. Yun yung isa sa pinaka malalaking expenses din. Ngayon, kung napansin nyo po, kung titignan natin, at kung tinuos ni Sir Vince, lahat ng naging expenses niya, umabot ng 16,500. Ouch, di ba? Ulitin ko po ang income ni Sir Vince 15K lang. Pero nung tinuos niya, tiningnan niya, hala, pumabot ng 16,500. Ang tanong, kamusta yung ipon niya? Meron pa po bang matitira o negative na? So, ibig sabihin, in short, wala talagang matitira, negative pa, di ba? Kasi mas malaki yung expenses kesa sa naging income ni Sir Vince. Yun yung problema. Okay, bakit po? Kasi common sa atin, hindi naman natin sinusulat yung mga expenses. Agree po ba? Panay gastos lang, eto, bibilin ko to, eto, babayaran ko to, eto, ibibigay ko sa parents ko, eto, so, hindi natin monitor ano yung mga pinagkakagastusan or saan-saan pumunta yung income natin, yung sweldo natin. Kaya, in short, ang nangyayari sa dulo, negative na pala tayo. So, ano yung kailangan po nating gawin para makapag-prepare or mag-create tayo ng savings? Number one, yan, ito na yung tinatawag na financial statement. Walang choice si Sir Vince. Kailangan, kung ganito yung expenses niya, magdagdag siya ng income. Okay, tingnan din po natin sa sarili natin Number one, ang solusyon, increase income. Diba? Isa din po yan sa tinuturo natin sa IMG. Kasi common na nangyayari, mas mataas pa yung expenses kesa sa sweldo. So wala tayong choice. It's either lakihan mo yung sweldo mo, taasan mo yung sweldo mo, mag-create ka ng source of income, mag-create ka ng side hustle para hindi ka lang aasa sa 15K every month. Okay? Again, don't worry, tinuturo din po natin yon katulad namin, di ba? As a financial educator, kaya nating magkaroon ng other source of income. Pangalawa, na kailangan gawin ni Sir Vince para hindi siya mapabilang dun sa mga taong walang ipon, kailangan pala i-reduce niya yung mga expenses. Meaning, ilista niya talaga ano ba yung pinagkakagastusan ko para makita niya kung saan doon yung may pinakamalaki na expenses. Example, nakita niya yung Meralco bill umaabot ng 3,000 to 4,000. So, anong kailangan namin gawin? So, kailangan i-check namin lagi baka yung aircon laging bukas, yung electric fan, hindi na pala okay yung wiring, di ba? So, nagkakaroon ng mas malaking expenses. O kaya naman yung iba, bumibili tayo ng mga sitserya, soft drinks, di ba, na wala naman talaga sa budget. O kaya naman, pag inaya ka ng mga tropa, mag-coffee, lumabas, wala naman sa budget, nadadagdag sa expenses.
So, dito pa lang, mamomonitor natin kung meron tayong financial statement, makikita mo na, ay, ito pala, sobrang laking na naging expenses ko dito. Kailangan ko tong medyo bawasan. Yung iba naman sa mga support, di ba? Pag support sa parents, sa kapatid, di ba? Hindi natin na-check. Medyo manenegative ka na pala kapag pinagbigyan mo pa ulit. So, kailangan pala talaga dito, makikita natin na napaka-importante ng monitoring. Okay? Ulitin ko po, para hindi tayo mapabilang dun sa taong hirap na hirap mag-ipon, kailangan number one, increase natin yung income. Dagdagan natin yung income. Pangalawa, okay, i-reduce yung expenses. I-check natin, alin ba dito yung mga hindi naman natin talaga kailangan. So, ibig sabihin, kapag nagawa natin yun, hindi napapayag si Sir Vince kung ito yung expenses niya, for sure, liliitan niya yung expenses niya, di ba? Kasi alam niya naman na negative siya eh. So, same din sa atin. Kahit may pinag-aaral ka pa, di ba? Kahit meron ka pang pinagkakagastusan na kung ano man, kung magagawa mo yung increase income at reduce expenses, for sure, masusolusyonan natin yung problema na hindi tayo makaipon. Okay? So, again, ito po yung isa sa importante na kailangan magawa natin. Ngayon, sabihin po natin, isa sa example natin, si Sir Vince. Yan. And of course, may kasama na si Sir Vince. Si Sir RB naman. Okay, so dalawang tao po. Tingnan po natin yung kaibahan ng average person sa wealthy person. Okay? So, sabihin natin si Sir Vince dahil nakapag-attend siya ng training, natutunan niya, yung income niya o yung savings niya, ang ginagawa niya po, yan, pag nare-receive niya po yun, yan, ang nangyayari kay Sir Vince, okay, natuto na siya. Okay, siya yung wealthy person. Yung isa, sabi natin si Sir RB, medyo hindi pa siya knowledgeable pag sa pag-handle ng finance. So, siya yung average person. Okay, siya po yung average person. Sabi natin, kapag nakaka-receive si Sir RV ng income, nakakaipon naman siya. Kaya lang, ang nangyayari, bumibili siya ng mga bagay na alam niya, na akala niya kailangan niya. Okay, so meron tayo dalawa ditong word, yung asset versus liabilities. Sino po dito yung nakakalam na ng asset and liabilities? Sige po, pakitype. So, explain din natin para po sa lahat, no? Yung liabilities, ito po yung bagay na binili mo, no? Pinagkagastusan mo, then walang babalik sa yung return. Okay, walang babalik sa yung ROI. Okay? Wala kang kikitain pabalik. So, again, si average person, sabi natin si Sir RV, kapag nakakaipon siya, bumibili siya ng cellphone, yan. Kaya lang yung cellphone, pinapaloadan niya pa. Kaya ang nangyayari, pang games niya lang, di ba? Nauubos lang sa panonood sa TikTok, walang natututunan, So, nagiging liabilities. Pinagkakagastusan niya, binili niya yung cellphone, and walang bumabalik sa kanya, kahit kaalaman man lang. Diba? So, wala. So, ibig sabihin yun yung liabilities. Yung isa naman, example, sa bahay. Diba? Mostly sa average person, nag-iipon yan. Bibili ng bahay. Tapos yung bahay na yon, ang nangyayari, nagiging liabilities lang. Paano nagiging liabilities? Pinapaganda, pinapaayos, binibilan ng kung ano-ano. Diba? Tapos, wala namang bumabalik na return. Okay, walang ROI, 'di ba? Hindi nagkakaroon ng growth. So, puro palabas yung pera. O kaya naman magta-travel, 'di ba? Puro palabas ang pera, wala namang matututunan, wala namang. So, ang point lang po dito, common nangyayari sa average person, kapag nakaipon, bumibili naman ng liabilities. 'Di ba? Hindi na-identify yung liabilities or yung asset. Okay, so ang nangyayari, nauubos lang yung ipon sa kung saan-saan lang. Ang kaibahan niya po dito sa isang tao, which is example si Sir Vince, siya yung wealthy person, kapag nakakaipon siya, nakaka-receive siya ng pera, bumibili siya ng mga assets. So ano naman yung asset? Ito po yung bagay na pinagkagastusan mo, binili mo, then magbabalik sa iyo ng return. Alam mong meron ka ulit kikitain pabalik. Example, si Sir Vince bumili ng cellphone. Pagbili niya ng cellphone, nag-online selling siya.
'Di ba? Nagagamit niya yung phone para magkaroon siya ng extra income. Okay, o kaya naman bumili siya ng cellphone pang business, 'di ba? Pang market sa iba't ibang tao. Bumili siya ng bahay, ang ginawa niya naman sa bahay, hindi niya tinirhan, pinaupahan niya. So may bumabalik ulit na return. Nakuha niyo po yung kaibahan nila. Yung average person, i-check natin, tayo ba yung average person na bumibili ng bagay na wala namang bumabalik sa atin? O tayo yung merong wealthy mindset, tayo yung wealthy person na kapag meron tayong naiipon, una nating naiisip, bumili ng mga assets, bumili ng bagay na alam natin na magbabalik sa atin ng ROI, 'di ba? Okay? So again, yun yung isa sa pinakamalaking difference nilang dalawa. So i-assess natin sa sarili natin, sino ba tayo? Yung average person o yung wealthy person? 'Di ba? Kaya this 2026, malalaman natin. 'Di ba? Ano na bang person, ano na bang klase ng mindset yung meron tayo? Kasi ito pa po yung malaking advantage. Kung titingnan nyo po, si wealthy person, just in case, mawalan man niya ng trabaho, sabihin natin nagsabay si average at si wealthy person, natanggal sa work, nawalan ng trabaho, walang source of income. Si average person, dahil puro liabilities yung nabili niya, pag nawalan siya ng trabaho, wala na din siyang pera, wala na siyang source of income. Pero si wealthy person, dahil puro asset, 'di ba, nagbabalik sa kanya ng return, meron siyang kinikita pa din sa mga bagay na binili niya, meron pa ring income na pumapasok sa kanya kahit wala na siyang trabaho. 'Di ba po? Napansin niyo po yung kaibahan? Kaya dapat magkaroon tayo ng long-term na goal para makita natin just in case in the future, mawalan man tayo, 'di ba, ng active income dahil nakapag-build ka ng assets, 'di ba? Meron kang aasahan. Nakakapag-create ka ng tinatawag na passive income. Okay, so sana nagkakaroon po tayo ng linaw, na-assess natin yung sarili natin na, ay, dapat pala, ngayon pa lang simulan ko na magkaroon ng assets, 'di ba? Ng mga ipon, at alam ko na makapag-create yon ng passive income. Okay po? So, I hope clear sa atin yun. Bonus lang po yun, no? Ngayon, ano ba yung kayang itulong ng IMG para mai-apply natin yung mga concept na yon? Diba? Paano ba tayo tutulungan ng IMG para makapag-prepare tayo ng long term, diba? Pagdating sa finances. Para ma-avoid natin yung mga possible problema na kakaharapin natin. Dito po, isa sa importante na kailangan po nating matutunan ay itong tinatawag na 5 blocks. Okay? Sa lahat po ng nandito, lahat po ba tayo gustong maging financially secured? Okay, meron po ba ditong ayaw na maging financially secured? Or ayaw magkaroon ng financial freedom? Diba? I think lahat po tayo, kaya tayo nagtsatsagang matuto, kaya tayo nag-attend ng mga trainings, gusto natin ma-achieve yung goal natin na maging financially free. So ngayon, para masabi po natin na maging financially free tayo, ito po pala yung kailangan natin i-monitor at kailangan po natin buuin. Okay? Ulitin ko po, kapag po tayo, ang goal natin maging financially secured, dapat po ito yung mabuo natin. Okay, number 1, healthcare program. Yan. So, kung gusto mo magkaroon ng financial freedom, number 1, dapat meron kang healthcare program. Bakit? Imagine niyo po, kapag nagkasakit ka, 'di ba? Masasabi mo bang financially free ka kahit may ipon ka? 'Di ba po? Anong magagawa ng ipon mo kapag may nagkasakit? Isa sa family niyo. 'Di ba? Ilang sakit yung kayang solusyonan ng ipon mo kung wala kang healthcare program. Okay? Sa lahat po na nandito, yung iba aware sa healthcare program, ito po yung sasalo sa medical expenses natin just in case magkasakit tayo or magkaroon ng emergency. Ang tanong, ngayon pa lang, meron na ba tayo nasisimulang healthcare? Diba? Na-checka na ba natin yan? Pangalawa, life protection or life insurance. Dito, medyo allergy mga Pilipino, di ba, sa pag sinasabing life insurance. Pero in reality, kahit nga yung sasakyan di ba, kahit gaano kamahal ang insurance ng sasakyan, taon-taon binibilhan. Kasi kapag nasira, kapag nabaha,
'Diba? Alam natin, secured siya, may kapalit, hindi tayo gagastos ng malaki. Same din sa buhay ng tao. Ang buhay nga po ng tao, isa lang eh. 'Di ba? Bakit hindi natin pinoproteksyonan? Especially kung parents ka, kung breadwinner ka, paano pag bigla kang kinuha ni Lord ngayon? 'Di ba? Ano yung maiiwan mo? So, ganun po kaimportante yung life insurance. And pangatlo, ma-manage natin yung mga utang. Tama? Yung mga utang-utang. Hindi po tayo makakaipon kung meron tayong utang. Agree po ba? So, lahat yan tinuturo natin sa IMG. And pang-apat, emergency fund. Okay? So, sa emergency fund, common kasi na pumapasok sa isip natin pag sinabing emergency, yung nagkakasakit na aksidente. Tama po. Pero yung tinutukoy natin doon, pag nagkasakit kasi, pag na-aksidente, ang sasagot doon yung healthcare. Okay, yung emergency fund, ito po yung kahit maliit lang na emergency sa bahay. Nasira yung electric fan, nasira yung aircon, yung ref, 'di ba? Ngayon malamig naman, nasira yung heater, kung may heater po kayo, 'di ba? So kaya naman sa mga gasol, naubusan ng gasol, 'di ba? So yan yung aasahan natin, meron tayong emergency fund, 'di ba? Ang tanong, nakakapag-ipon ba tayo for emergency fund? And lastly, investment. Yan, napansin nyo po, iba-iba po ang klase ng ipon. Hindi lang isang ipon, isang lagayan, nandun na lahat. Hindi po ganun. Kaya sa atin po, ang daming Pilipino na nag-ipon naman dati, nauubos din, kasi iisa lang yung lagayan. Tama po. Dapat iba-iba po siya. May ipon ka for your healthcare, may ipon ka for your life insurance, may ipon ka for your emergency fund, ipon for investment. Kung gusto mong mag-travel with your family, may ipon ka for travel fund. Okay? Kailangan lang natin talagang i-apply yung financial statement kanina. Kailangan mo pong i-check yung income mo, 'di ba? Kung hindi enough, hindi sapat yung income mo, dagdagan mo yung income mo. 'Di ba? I-monitor yung expenses. So, unti-unti, hindi mo namamalayan, nabubuo mo na or nakakaipon ko na para dito sa 5 blocks. Okay, so pwede nyo po yan screenshot kung nakita nyo po na importante siya talaga sa inyo at kailangan matutunan ng family nyo. Kasi kahit ako po, nung unang attend ko dito sa IMG, ito yung isa sa pinaka natandaan ko talaga. Ang tawag ko pa dito dati, pyramid, di ba? Pero 5 blocks po yan, 5 blocks, no? So, again, nasa sa atin po yun eh, if we want change, di ba? Sa life natin and of course sa family natin. Ngayon, kung decided tayo, nakita natin na makakatulong siya, ano po yung kayang ibigay ng IMG para mai-apply natin yung mga natutunan natin? Good thing kasi sa IMG, lahat po ng mga needs natin pagdating sa finances, wala kang healthcare ngayon, tuturuan ka namin paano makapag-decide ng the best na healthcare. May access ka dyan pag naging IMG member ka na. Kailangan mo ng stock market na investment, tinuturo din po natin yan, di ba? And kailangan mo ng life protection, meron din tayong training para po dyan, di ba? Kailangan mo ng mga property, assets, yung sinabi natin kanina, mga asset. So, pwede ka pong mag-start sa mga real estate, di ba? And meron din tayong mga access sa auto program. Kung gusto mo magkaroon ng sasakyan for business, di ba? For rental, may access din tayo dyan kasi may discount tayo. May chance ka ding magkaroon ng extra income. Meron din tayong travel this coming March, 'di ba? Sa Vietnam, Sir Vin, sasama ka ba? So sa lahat po na nandito, check po natin, 'di ba? Habang nagpe-prepare tayo for the future, nakakapag-enjoy din tayo dito sa present. Okay? And of course, yung tinatawag nating emergency fund, may mga workshops po tayo dyan once na maging part tayo ng IMG. And ngayon, isa sa itouch po natin ng kaunti, yung topic na stock market investing. So, take note lang po, no, ganito lang siya kadali. Pag sinabi pong stock market, yan po ay isa sa mga legal na investment platform. Kasi lahat po ng bansa may stock market. Hindi po pwedeng wala. Okay? Ang kagandahan kasi sa atin, ngayon, tinuturo natin, ano po ba yung mga malalaking company na pwede nating pag-investan. And dapat alam nyo rin po yung iba't ibang mga ways para makapag-invest. So, example, yan.
Sino po ba yun nandito? Iba naman yung bida. Sir Roger. Okay. Si Sir Roger, example is, mag-start pa lang siya mag-invest. Dapat aware po tayo dun sa direct trading at indirect mutual fund. Dalawa lang po yan na. Kung gusto mong makapag-invest dito sa mga company na to, it's either dadaan ka sa direct trading or indirect mutual fund. Halimbawa po, yan, Sir Roger, nakapasok siya sa direct trading. Pag sinabi kasing direct trading, sugal po siya talaga. Trading nga po eh, di ba? So, handa kang manalo ng malaki, handa kang matalo ng malaki. Okay? So, dito po, take note, halimbawa si Sir Roger, kung nag-direct trading siya, siya yung mag-a-act as a fund manager. So, dapat aral siya, number one. Pangalawa, dapat malaki yung time niya kasi i-analyze niya yan eh. Saan ba magandang company ngayon? Aaralin niya yan. 'Di ba? So, kailangan meron siya talagang time. And knowledgeable siya pagdating sa mga ganitong investment platform. And common na nangyayari dahil si Sir Roger nag-direct trading, isa or dalawang company lang yung pwede niyang pag-investan. Bakit? Kasi mahihirapan ka po eh kapag marami kang imo-monitor. Matatalo ka talaga. Plus, ang minimum po dito medyo malaki din. Okay? And pangalawa naman, halimbawa si Sir Roger, natutunan niya yung indirect or mutual fund. Doon siya pumasok. Dito naman sa indirect or mutual fund, take note, hindi si Sir Roger mismo yung fund manager. Hindi po ikaw mismo yung fund manager. Meron na tayong mga expert pagdating sa trading sa larangan po nito. So meaning, kahit busy ka ngayon, Sir Sergio, nasa work, no? Chef siya, nagluluto siya, pero may investment siya, nag-grow yung investment niya, di ba? Kahit di siya nakamonitor doon, may fund manager na expert pagdating sa trading. Imagine nyo po yun, na ma-maximize mo yung time, di ba? Plus, nakakapag-work ka pa, you know, di ba? Nakakapagluto ka pa. Ayun yung kagandahan. Pero yung investment mo, tuloy-tuloy. And hindi mo kailangan masyadong mag-alat ng malaking time, hindi mo kailangan masyadong mag-focus, pag-analyze, 'di ba? Walang problema, especially dun sa mga taong laging sinasabing busy sila, 'di ba? So maganda, maaral natin yung indirect mutual fund. And take note dito po, naka-diversified yung investment natin. Nakakalat na siya automatic. Kaya unlike sa direct, ikaw talaga isa or dalawang company yung mapag-i-investan mo. Okay, so I hope clear po tayo doon. And alam nyo po ba, na kahit po yung iba't ibang mga companies, no, sila rin po nag invest sa mutual fund, indirect mutual fund. Imagine niyo po, kung tayo ay member Pag-ibig MP2, SME card, yung iba't ibang mga banks, sila rin po, ini-invest din nila yung pera natin, kung di tayo aral, mostly dito tayo pumapasok, ilalagay din nila yan sa mutual fund. So, kaya lang dito, may dinaanan ka pang middleman. 'Di ba? May mga nagko-control pa sa'yo sa pera mo. Unlike kapag ka indirect, ikaw na mismo. Okay? Kaya kapag naging part po tayo ng IMG, ini-eliminate na natin yung middleman. Ikaw mismo may direct access sa mutual fund. Okay po? Ikaw yung nakakakita ng investment mo. Okay, dito kasi may mga charges pa tayo, 'di ba? Medyo may limit lang din tayo, sila yung may control. Pero pag part tayo ng IMG, ikaw mismo po may access, nakikita mo mismo yung investment portfolio mo. Okay? So I hope clear sa atin. Kayo na po yung mag-decide anong investment platform po ba yung gusto po natin. Okay po? Kaya mo ba yung direct trading or indirect mutual fund o yung may middleman pa? Okay? So ngayon, ito po yung sinasabi kong dashboard or portal. Kapag naging part po kayo ng IMG, makikita nyo po dito yung investment nyo po. Take note po baka mamaya may magtanong pa, sa lahat na nandito, pag naging IMG member po kayo, tandaan nyo lang yung word na control. Control. Okay? In terms sa investment, pag sinabing control, ikaw yung may control sa investment mo. Meaning, anytime, at any amount, pwede ka pong maglagay. Okay, ulitin ko po dahil IMG member ka, isa sa pinakamalaking benefits na meron ka
anytime, at any amount, pwede. Imagine niyo po to, 1,000, 10,000, 5,000, 250, 20 pesos minimum, 50 pesos, pwede. Kaya kahit po anong trabaho mo ngayon, 'di ba? Kahit student ka pa, kahit ako po, nag-start ako, estudyante ako, hindi ka magwo-worry kasi wala ka namang ima-monthly. 'Di ba? Ang kailangan mo lang, i-build mo yung habit na mag-ipon ng mag-ipon kahit anong amount. Hindi mo kailangan lakihan kaagad ang ipon. Agree po ba? Kaya marami sa atin hindi makaipon kasi ang gusto natin malaki agad eh. Hindi po. Kahit maliit lang. 'Di ba? Ma-build natin yung ganong habit is 2026. Okay? And kung gusto nating magdagdag, nandyan din po. Kapag gusto nating mag-request ng redemption or mag-withdraw, nandyan din po. Okay? So lahat yan tinuturo po natin kapag meron na rin kayong portal or dashboard. And ngayon, check po ulit natin yung difference. Ano po ba yung advantage kung magiging part kami ng IMG, di ba? Ano yung malaking advantage natin kung IMG member tayo pagdating sa investment side? Alam niyo po ba na kapag po tayo ay nag-invest, ulitin ko lang, wala na po tayong mga fees na binabayaran. Pagdating sa investment, kapag gusto mong magdagdag sa investment mo, walang mga charges. Kung 20 pesos, 20 pesos yun. Kung 50, 50, 1,000, 5,000, ganun din po yung papasok na investment sa atin. Wala pong mababawas or makakaltas. Okay? And ang kagandahan po, wala ding komisyon na dinededuct. Kaya sa lahat po ng nag-invite sa inyo, alam niyo po ba, na kapag po nag-start kayo na maging IMG member, kahit magdagdag pa kayo sa investment nyo, wala pong komisyon na makukuha yung mga nag-invite sa inyo. Okay? Kasi lahat po yun, mabe-benefit natin. Mabe-benefit mo as a member. And take note, sabi ko kanina, ikaw yung may control. Na wala tayong required na monthly, meron lang tayong tinatawag na lock-in period. At least, 6 months man lang, di ba, makapag-ipon ka. Huwag mo muna gastusin. And dapat alam mo sa sarili mo para saan ba yung ipon. For travel fund mo ba yon? For educational fund ng anak mo? For retirement fund? So, dapat, aware ka po, di ba? Alam mo po yun. And meron tayo ding, ang kagandahan, wala po tayong tinatawag na non-lapse. Hindi nalalapse yung policy natin or yung investment natin. Kasi, kahit po tingnan natin, no, yung sinabi ko kanina na may mga middleman, yan. Kung titingnan po natin, kami nagpa-quotation, mga other investment platform, merong mga charges talaga. Yun yung reality. Meron tinatawag na mga service charge, administrative charge, pag mag-withdraw ka, may charge ulit, may rider's charge, di ba? So, madami. And mostly, sila yung may control. Di ba? Kapag may middleman or other company, sila talaga yung magsasabi kung magkano dapat yung monthly na kailangan mo. Tama? Then kapag di ka nakahulog, medyo ayun yung tinatawag natin na pupurpit or nawawala yung policy natin. Okay? So dapat aral din po tayo pagdating sa ganitong aspect. And hopefully malinaw po sa atin yung advantage kapag nag-invest po tayo sa stock market, then kapag IMG member po tayo. So ngayon, ang tanong, paano naman tayo makakapagsimula? 'Di ba? Naaral na natin siya, na-realize natin gaano ka-importante, kailangan mag-prepare tayo. Good thing po sa atin, lifetime na po kayong member sa halagang 6,000. Okay, so ulitin ko po sa 6,000 po na yon, lifetime na po kayong part ng IMG. So imagine niyo po, ilang bonus na yung dumaan sa kamay nyo. Ilang 6,000 na yung dumaan sa kamay natin. Kamusta na po? Meron ba tayo na benefit? Or lumipad na, naubos na? So, ito po yung malaking advantage ngayon. Sa membership po natin, alam niyo po ba sa 6,000 po na yon, ulitin ko lang, lifetime na kayong part ng IMG. Then, sa 6,000 niyo po, yung 1,000 nasa investment niyo na. So, bali 5,000 na lang yung mapupunta sa mga other benefits. Sa 6,000, ulitin ko po, yung 1,000 nasa investment nyo na. Ikaw na bahala kung magkano na yung next na idagdag mo po doon. Pwede kang maglagay 20 pesos, di ba? Wala tayong mga charges. So, nandun na po yun. Nasa dashboard nyo na.
Then yung 5,000 naman, saan mapupunta? Automatic, meron ka ng 50,000 life insurance. So, wala ka nang mamantlihan dito. Okay? Meron ka na ding 100,000 personal accident insurance. Imagine niyo po 6,000. Yung 1,000 nasa investment na. Yung 5,000, naka-diversified na dito. Meron ka ng 50,000 na life insurance. Diba? Kung titingnan natin, kung kukuha ka pa ng ibang insurance, 'di ba magma-monthly ka pa, kailangan mo pang hulugan 'yon. Pero sa atin, automatic, meron ka ng ganong benefit. Okay? And meron din po tayong isa pa na benefits which is yung unlimited free check-up or consultation sa lahat po ng nandito, no? Mostly, yung Kaiser po, yan yung medical center na affiliated natin. So, kung IMG member ka, free na po yung mga check-up natin, no? Sa Kaiser Medical Center. Okay, so may list po tayo na. And may chance ka ding magkaroon ng free na HMO. Okay, so lahat po yan tinuturo natin paunti-unti. And hindi lang po yun, yung kanina na kailangan nating solusyonan, which is magdagdag ng income or increase cash flow. So meron din po tayo na, tinuturo din natin yan through helping other people, no, meron din tayong chance magkaroon ng extra income. 'Di ba? Magkaroon tayo ng business partner. And unti-unti mapaangat po natin yung income natin. Hindi lang tayo umaasa sa iisang source ng income. Okay? And ito din po, isa sa pinaka mapagmamalaki natin is yung community. Okay, so gaano po ba ka-importante yung community? Ito po yung sinasabi natin na kung sino yung kaibigan mo, kung sino yung madalas na sinasamahan mo, 100% magiging ganun ka din. Agree po ba? So kaya kailangan natin i-check ano ba yung community na meron ako ngayon. 'Di ba? Nakakatulong ba sila sa akin? 'Di ba? Nag-grow ba ako? Nakakapagtulungan ba kami in terms sa future, in terms sa mga goals natin? So ngayon, kung ang goal mo is maging financially free, 'di ba? Magkaroon ng ipon, kailangan sumama ka sa mga tao na may ganung goal din, 'di ba? May ganung learnings, may ganung wisdom. So kagandahan sa IMG community po tayo ng savers and investors, 'di ba? Na ang goal talaga ma-prepare natin tong 5 blocks. Okay? And of course, meron din tayong benefit na makapag-travel, which is yung sinabi ko kanina. Yan, hindi din po namin inaasahan. At may age ngayon, almost 8 countries yung napuntahan po natin dahil sa IMG. Last September, galing po kami South Korea. Nung 2023, nag-Dubai po tayo. Yun yung kagandahan. And lagi po tayo nasa Hong Kong, 3 or 4 times. And of course, nagaling din po tayo sa Thailand. So, ito po ay bonus lang, no? Hindi natin para i-brag, no? Ang point lang po dito, habang nagpe-prepare tayo, nakakapag-enjoy din tayo. Hindi tayo pinapabayaan ng IMG na tumingin lang lagi sa goal natin. Pero makita din natin yung present, di ba? May enjoy din natin yung present nang hindi lang tayo. Okay? Kasama natin yung family natin and of course yung mga lifetime ay yung mga relatives natin o kaya yung mga ibang tao, 'di ba, na nagiging family na rin natin sa IMG. Okay? And ngayon, paano po tayo makakapag-start? Yan, sa lahat po na nandito na naintindihan na, especially dun sa mga uma-attend na 3 times, 5 times na, 'di ba? So it takes time, 'di ba, para aralin siya, pero kailangan din nating mag-take ng action. Good thing, dito po meron tayong online registration and mas maganda magpa-assist po tayo sa mga nag-invite sa atin. And sa payment naman, ang kagandahan po, hindi po dadaan kung kani-kanino yung payment nyo. So, diretso po yan sa IMG. Ito po yung bank account ng IMG. Make sure lang po na pinaka-the best dumadaan sa bangko yung transactions. Diba? Kasi, syempre, nadedetect agad yan ng NBI. Kaya, napaka-importante na through bank. Diba? Yung mga transactions po natin para may history din. Okay? So, ngayon, kapag nakapag-proceed na tayo, magkakaroon kayo ng user ID and password para sa dashboard nyo po. Ito yung itsura ng dashboard. Pag nakapag-start po kayo, meron naman tayong dashboard orientation. Okay? And lastly, sa lahat po ng nag-attend, yan, I think tapos na din yung module 3.
So, meron po tayong binibigay na token or gift, especially sa mga first-timers. Meron po kaming gift sa inyo, which is yung free 20,000 accident insurance. Galing po yan sa IMG. Mag-member po tayo ngayon or hindi pa, walang problema. Gusto natin maproteksyonan yung mga tao. Okay? Para maklaim nyo yan, screenshot po kayo ng training tonight. Yan, screenshot nyo po. And pag na-screenshot nyo, send nyo po sa mga nag-invite sa inyo para makita nila na natapos and naka-attend tayo ng training. Okay, so again, I'm Hazel Bernardo. You can check po yung YouTube channel ko. Check nyo po yung QR, diba? And yung Facebook ko, nandyan din number, para at least ma-assist po namin kayo at makapag-start po kayo ngayon pa lang, 'di ba? Ma-maximize natin yung time na meron po tayo. Again, kung may mga questions po tayo, pwede po tayong magtanong or sa chat para ma-assist po natin yung mga questions or clarifications po. That's all po. Thank you so much and God bless us all po.